Sus, cancel na yan. Ay, ang bobo mo. O bakit? May ambag ka? May ambag ka? Excuse me, mas matalino ako sa'yo. Nanay nyo, walang utang na loob. Buto na sa'yo. Magnanakaw, magnanakaw. Bias, bias kayo, bias. Ano? Na-unfriend nyo na ba yung mga gusto nyo i-unfriend? Na-cancel nyo na ba yung mga gusto nyo ipa-cancel? Alam mo yung nananahimik na nga ako dito eh. Lumalove life ako ng tahimik eh. Ang haba na nga ng buhok ko eh. Tapos kapag mag-open ako ng social media, kaliwat ka ng bangayan at parinigan ang mga tao. Ang gulo-gulo. Ayoko na nga sanang sumausaw pa dyan eh. Tinigil ko na nga tong chismisan eh. Pero talagang may mga taong sinusubukan ng aking pasensya eh, no? Okay lang ba? Pasampal lang. Isa lang. Sige na. Pasampal lang ako. Ingay nyo eh. Isang bagay lang ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ang mga klase ng campaign ad ng nanay niyong lutang. And when I fall, you tied a rope to me. Medyo masakit sa mata. Tsaka ang cringy talaga eh. You're blessing me every day. I was down with an illusion. Wala talaga sa hulog. O baka naman kulang lang sa tulog. Ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? 18 hours a day. Kasi on the average, mga 6 na oras yung tulog. So, in-edit ko siya para masaya. Hours a day. On the average, mga 6 na oras yung tulog ko. 500, 600 na bikers. Lahat sila nakabay. Tinawag na gyera ang problema sa ICAD. Problema sa illegal. Yung pinakaunang kong final ay nakalimutan ko yung title. Meron akong ilang mga joke. Lalaban ako. Lalaban tayo. Pikachu! Ana, buhay pa ba yung PR team nitong lutang na to? Bakit kaya puro backfire sa inyo yung mga katarantaduhang ginagawa nyo? Kung ano-ano kasing pinagagagawa nyo dyan sa mascot nyo, hindi na kayo naawa dyan sa nanay nyo. Personality politics pa more. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga ganitong pakulo? Hindi nyo pa rin siya nakikita? Hindi nyo pa rin nagiget? Feeling nyo pa rin kasi budots-budots lang, okay na. Tamang kanta-kanta lang, ayos na. Feeling nyo kapag naghadukin yung ina nyo, makukuha nyo na yung aming boto. Pag pinusupusuan nyo kami, sa inyo na kami kakampi. Sarap nyong kaltukan eh. Pero in fairness naman kasi, tactics yan sa politika natin eh. Common tricks of the trade, ika nga, yung ginagawa nila. Tsaka halos naman lahat ng politiko natin, may kanya-kanyang dance number. Yang nakikita natin every election, na para ba tayong nasa Itbulaga o Showtime, na palagi na lang may talent portion ang mga kandidato, kagagawa ng bulok na sistema na meron tayo. Sa ilalim ng bulok na 1987 Constitution, tayo ay nasa presidential system. Pasikatan ang labanan. Kailangan ang kandidato maging sikat. Kailangan nila ay makilala ng tao. Kailangan nilang ipakilala ang sarili nila. It's all about themselves. Kung sino sila, kung saang pamilya o angkan sila galing, kung saang matataas na universidad sila nagmula, kung gaano kadaming medals ang na-receive nila, kung gaano kadami ang pera nila sa bulsa, at kung gaano kadami ang fanbase nila sa social media. Lahat ng ito ay patungkol sa kanila. Personality politics. Kung naka-parliamentary system lang sana tayo, na kung saan ay mas pinapahalagahan kung ano ba talaga ang mga konkretong plano ng partido sa ating bayan, pagandahan ng plataforma, pagalingan ng kakayahang mamuno. Dito, kailangan ikaw ay tunay na may alam sa mga pinaggagawa mo. Dito, kailangan ikaw ay tunay na may alam sa mga pinagsasasabi mo. Hindi uubra dito ang mga scripted na speech, Bea. Hindi po pwede dito yung mga pa-respond sa media. Tapos iiyak-iyak. My God! The nerve. Kailangan dito ay may bit-bit kang matibay na solusyon para resolbahin ang mga problema kinakaharap ng bayan. Platform-based politics. Hindi po pwede dito yung mga motherhood statements ng ina nyo. Yung tipong, ako kasi para sa akin, kailangan nating puksain ng COVID. Okay? Paano? Kagaya ng sa health sector. Palalakasin natin ang health sector. Atin siyang palalakasin para sa akin. Paano? Anong plano? Nababahala ako na kulang pa ang ating infrastructure. Kaya tayo magtatayo ng infrastructure. Magtatayo tayo. Para sa akin. Saan tayo kukuha ng pondo? Padadamihin pa natin ang trabaho sa Pilipinas. Wait. Hindi ba kaya nag-a-abroad ang karamihan ng mga Pinoy? Dahil andun sa ibang bansa, yung mga kumpanya ng foreign investors na ayaw natin papasayin dito, kaya tayo na lang ang pumupunta doon, diba? So, paano, saan mo kukunin yung mga trabahong sinasabi mo? Ano ba yan? Dami naman tanong nito eh. Merienda na lang tayo.
Kaya sa darating na halalan, ayusin natin ang pagboto. Kailangan natin ang mga kandidatong susuporta sa tunay na pagbabago. And when I say tunay na pagbabago, I meant constitutional reform. Doon tayo sa mga kandidatong tutulong para isulong ang pagpapalit ng bulok na 1987 Constitution. Kaya kapag ang kandidato mo kontra sa reforma, alam na, automatic, dapat X na yan sa balota. Ang tanong, sino ba sa mga presidentiables natin ang pro-constitutional reform? Tatanong nyo na ba sila? Sino ba sa mga vice presidentiables ang pabor sa pagbabago ng bulok na 1987 Constitution? Sino sa tingin nyo? Sa Senado, kung saan talaga naman magsisimula ang laban, ilistan nyo na sa mga balota nyo sila. Number 13, Bro John Castriciones. Number 29, Attorney Larry Gadon. Number 43, Rodante Marcoleta. Number 49, Robin Padilla. Number 50, Sal Panalo Panelo. Number 57, Gilbert Gibo Teodoro Jr. Dahil so far, sila ang very vocal na isulong ang kailangan nating 3-point agenda. Sa party list naman, kesa sayangin ang inyong boto at bumoto ng makakaliwang grupo, doon na tayo sa sureball na susuporta sa reforma. Ang MOCA, Mothers for Change, number 80 sa balota. Dahil kapag itong mga to ay nakapasok sa Kongreso, mas may pag-asa tayo sa tunay na pagbabago. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, let's correct the Constitution. Yes to FDI-friendly Federal Parliamentary. Minamahal namin si Lenny, katangi-tangi siya. I cannot.